Di ba natandaan nyo na naglabas nga ako ng sasakyan nitong nakaraan? At yun nga si Terrorari. Sinabi ko pa sa inyo pa ulit-ulit na hulugan nga itong sasakyan ko. Pero ngayong araw, pumunta nga at bumalik kami dito sa Ford. Grabe, napakabait talaga sa akin ni Bebo at mahal na mahal ako. Bakit kanyo? Ngayon ko lang nalaman na binayaran niya na pala to ng buo. Yes, kinash niya na to para wala na daw akong iisipin. Malapit na rin kasi ang kasal namin at yun na daw ang wedding gift niya sa akin. Nakshuta! For today's ganap nga, nandito na kami sa phase ng buhay namin na sobrang excited na namin magbukas ng mga parcel. Mga gamit nga ito sa kasal, pero unang bukas pa lang ng parcel, pang honeymoon agad. Loko? Mas nauna pa na kumpleto ang mga susuot ko sa honeymoon bago ang mga essentials namin sa kasal. Actually, unti-unti ko na rin talaga, lalo na yung mga parigalo namin sa mga ninong at ninang. Bumibili talaga kami ng paisa-isa para makita namin kung worth it ba talaga yung quality niya na bilhin ng pangmaramihan. Dito naman, nakakatulong ko naman talaga si Bebo. Nanghihingi din ako ng mga suggestion at opinion niya. Siyempre, baka naman magulat na lang siya sa maging itsura ng kasal namin at wala siyang kaalam-alam. Pero minsan, hindi rin nakakatuwa yung mga sinasuggest niya. Ilakad kami ngayon, kaya naman pagkatapos namin mag-ayos dito, naligo na rin naman ako at syempre, napaka-importante ngayon ng sunscreen. Sobrang init talaga ng panahon. Lumalagitik ang init sa balat. Kaya wag na wag niyong kakalimutan mag-apply ng sunscreen. Wala naman na iba sa gamit kong sunscreen. Araw-araw ang gamit ko ay itong Beauty Love. Hindi drying sa balat, hindi ka maglilibag, at hindi ka mag-o-oily. Meron na rin kasi itong SPF 30 PA+++. Sobrang importante niyan. Ilalagay ko sa comment section ng tamang link. After noon, nagkayaan muna kami na magtuhog-tuhog dito sa kanto namin. Kapit nga sa akin si ate na followers ko din. Wala nga lang daw siyang dalang cellphone. Alam nyo, ang lihi ko talaga. Itong tokwa na binebenta dito. Malagad ako kumain ng tokwa, guys. Pero sobrang gustong-gusto ko yung lasa ng tokwa nila dito. Talaga namang may gayuma. Tapos namin manginain dito sa kanto, nagbiyahe na rin naman kami papunta nga sa Ford. Nandito kasi ngayon si Terrorari at pina-scan ko nga siya. Nagwa-worry nga ako na baka may problema siya, pero wala naman pala. Upo ko nga dito sa pinaka-office nila. Alam nyo guys, kinilig ako ng sobra kasi hindi na ako magbabayad ng buwan-buwan dahil binayaran na pala ng cash to ni Bebo. Sobrang sweet! Nakakailang hulog pa lang ako dyan dahil hulugan nga itong sasakyan. Pero grabe, sobrang na-touch naman ako kay Bebo kasi hindi na ako mahihirapan. Ang problema lang, nagising ako sa katotohanan na panaginip lang pala yun. Naksyuta. Tumalay naman natin magkatotoo. Sakto, malaki-laki pa ang utang ko dito. Pagkatapos noon, wala na rin naman kaming errands, kaya umuwi na rin naman kami sa bahay at ginabi na nga kami. Actually, hindi pa kami nagdi-dinner niyan. Inulam na lang din namin yung mga tira-tira pang mga ulam dito nang hindi nga masayang. Halos yun lang din naman yung nangyari sa maghapon ko. Tapos kinabukasan nga, meron ako nakitang isang luto na ulam na hindi ko usually nakakain dito sa amin. Nakalimutan ko kung anong tawag dito sa luto na to. Pero nilagyan ko siya ng atay at laman ng baboy, carrots, bell pepper at patatas. Yung lasa niya guys, para siyang bopis na menudo. So sa mga nakakaalam kung anong tawag sa luto na to, pakisagot naman. Bago ako kumain, hindi ko pwedeng makalimutan ang routine ko sa pag-inom ng Shepo Apo Juice. Habang papalapit, kasi nang papalapit ang kasal namin, hanggang talaga, ma-maintain ko yung timbang ko, o di kaya mas gumaan pa ako ng kaunti. Ngayon kasi, nasa 49 na ang timbang ko, at ang target ko nga siguro mga 46 or 47. Ito kasing Shepo Apo, pag ininom ko yan ng umaga, talagang hindi na ako magugutom hanggang gabi. Kaya sobrang nakaka-help talaga siya sa pagpapapayat ko. Plus, hindi lang yon, may ingredients din to na nakakapagpag-glow ng skin natin. Kaya papayat kayo ng hindi tuyot. Habang kumakain nga kami, hindi rin nila alam kung anong tawag dito sa luto na to. Ang luto to ng mga Ilocano, I don't know. Basta, I don't know. Pagkatapos kumain, meron na naman dumating na parcel. Unlimited ang mga parcel. Pero ang sabi ko kay Bebo, ikagagalit mo ba kung para naman to sa kasal natin na may konting pitik ng mga OOTD ko? Dati nga na yung mga pinakustomize ko, kagaya nga nitong susuotin ng mga junakis namin. Inuna ko na sinuotan itong si Lily. Siya ang may pinaka-sexing katawan at pinakamaliit na waistline. Tuwa ako kasi gustong-gusto ko na silang makita sa kasal ko na naglalakad. Mo sana tatakla. Mag-order na lang din sana ako ng mga susuotin ng mga bridesmaid ko. Kalasan kasi ganun na yung ginagawa ng mga brides ngayon. Order pa mo ako ng 3 damit para may pagpipilian. Pero nauwi din naman ako sa pagpapasadya. Kaya kinuha ko na lang ang mga sukat nila. Fast forward, nung maayos ko na lahat ng mga pinagbibili namin. Nagbiyahe naman kami ngayon, dalawa ni Bebo. Actually, hindi pala si Bebo yung kasama ko, si Kabang Naps. Napakainit. At dito lang naman kami nagpunta sa SM Baliwag dahil meron lang ako bibilhin. Ilang beses ko na pinakikita sa inyo na pinanliligo ko ang sunscreen ng Beauty Love. Kaya sa mga nakakakita sa akin sa
sa personal. Kung mapapansin nyo, para ako may patsi-patsi sa katawan. Binabalot ko kasi talaga ang katawan ko ng sunscreen. Plus, nakakaputi pa yan. Yan ang ginagawa kong lotion ngayong kainitan. Pagkatapos ng kaganapan ko dito sa SM Baliwag, dumiretso lang ako dito sa bilihan ng mga tinapay. Ilang beses na ako inuutusan ni Bebo na magpunta sa tinapay. Sobrang hilig niya kasi sa tinapay, guys. Problema, first time ko bumili dito sa Bread Talk. Hindi ko pa mo alam nung una kung paano ako bibili. So, pagkatapos ko bumili ng tinapay, wala na naman na kami errands ngayon. Natapos ko na lahat ng mga inquiries ko sa kasal, sa mga trabaho ko sa brandings at pagbablog. Kaya naman nagkayaan kami magbabarkada kinagabihan na magsabay-sabay kaming mag-dinner at magpunta dito sa may eskina. Pag nagke-crave talaga kami ng mga ihawan, dito kami nagpupunta sa eskina, guys. Sobrang sarap ng mga inihaw nila dito. Malambot yung mga karni, lalo na yung paa. Ang kuba, adik na adik ako dito sa eskina, located doon sa may Baliwag Bayan. Sobrang sarap ng suka nila. Sa lahat ng ordering ko dito, napakasasarap. Favorite namin kainan to ni Bebo. Kung magagawi kayo sa may Baliwag, Bulacan, try niyong kumain dito sa may eskina. Kayaan kami magbabarkada na manginain. Minsan may amats talaga ako na ang gusto kong ulam ay mga ihaw-ihaw. Pero yun nga, kung umabot ka hanggang dito sa video na to, comment mo naman ang buo mong pangalan at kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umaabot yung mga vlogs ko. Alam nyo, inis na inis ako dahil napakarami nagkalat ng mga scam ngayon. Malapit na rin kasi kumamigay ng cellphone sa lahat ng mga nakafollow at nakashare sa akin. So, uulitin ko lang, guys, ako lang po ang mag-a-announce, wala akong Telegram o ibang account na ginagamit. Po-post po namin ang mananalo, hindi po kami mag-PPM sa inyo o wala po kami link na ipapapindot. Mag-iingat kayo sa mga scammers, ha? Ayan yung sample ng scam. Diyan niya na ang pangalan niya ay congratulations. Papapindot yan na link sa inyo at dadaling kayo sa Telegram para perahan. Makasawa la rin alting damon nyo sa ren. Naksyuta! Lang naman, salamat! New Year na, kaya kailangan new na din ang cellphone mo. Ito ay libre lang sa mga lagi naka-follow at nagsha-share ng mga videos ko. Pero paano nga ba ang manalo? I-check mo lang dyan sa comment section.